Salamat po na ikaw ay walang katulad, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, O Diyos, sa iyong karangalan. Sa lahat-lahat, Panginoon, ikaw ang aming nag-iisang Diyos, ang aming nag-iisang Ama. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mabubuting bagay na patuloy naming nararanasan sa aming mga buhay. Patuloy naming ibinabalik, Panginoon, na aming pagpupuri at pasasalamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Minsan pa sambahin, dakilain ka, Ama. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay umikot at magtabayan sa bawat isa.
Malinaw po ba? Wala kasing operator ngayon doon. Pero pagka si Kuya As muna siguro. Kuya As, pwedeng ikaw muna mag-operate doon sa sound system. Iyan ko lang sa'yo alin ang mic. So, timplahin mo na lang. Thank you, Lord. Okay, praise God. Hallelujah. Amen, malinaw na po. Lahat po ng malinaw, magsabi po ng amen. Yes. Kaya lang, tanong ko sa Facebook kung malinaw din, hindi maka-amen. Sagot din, mag-reply na lang kung okay yung okay yung sound. Okay, so tapos na, graduation na. Nakagraduate na pala yung mga Meron ba tayong gumraduate for this year? Si Precious pala, gumraduate. Sino? Si Era. Sino pa? Yung si Angel o yung mga natin from mga technology natin. Nandito na sila, no? Marami ng taga Quezon dito. Pwede na tayong maglagay sa Quezon. Marami na sa Quezon. Meron sa Brooks, meron na sa Quezon, meron na sa Nara. Si Ate Lani, maglalagay na sa Nara daw. Okay. Sige po, manalangin po tayo. O yung mga bata dun sa hindi na pala mga bata to, mga high schoolers na to, no? Dito kayo sa sa medyong harap. Dito kayo, yan. Yan, medyong harap, isang step lang, Dito, yan, sa tabi ni Precious, sa tabi ni Ate Loretz, Ayaw yung tumabi kay Ate Loretz? Yan. Yan. Okay. Lord, salamat po sa umagang ito at pinupuri ka namin at pinapasalamatan at patuloy kaming naniniwala na sa aming pakikinig, meron kang ituturo sa amin. Lalo na ang aming mapapakinggan, ito ay katuruan na nagmumula sa iyong salita. At lahat ng aming mga problema, suliranin, ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin po munang isinasantabi, iniiwan sa aming mga kanikinyang tahanan, kundi sa oras na ito, malaya namin itoon ang aming kaisipan, ang aming mga puso, sa ituturo mo sa amin. And we believe when we listen to your word, something good is going to happen. And that is our expectation. There is always something good is going to happen as we listen to your word. Salamat po, Panginoon. Ihanda namin ang mga puso at isipan at naniniwala po kami na ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na magtuturo po sa amin. Papuri, pasalamat ang aming ibinibigay sa inyo sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, praise God. At meron tayong, of course, good morning sa ating mga naka-online. Si Ate Tere, naka-online siya. Hindi ko alam kung naka-duty ba yan. Naka-duty siguro sa airport. No? Si Kuya King, no? Si Kuya King, naka-duty siya sa Brooks Point. Sino bang naka-online, Kuya Blue? Si Rosette, Gina, tsaka si Kuya Engineer Julius Eclarino, di ba? So, naalala niyo si Kuya Julius na yung iba dito naalala pa siya. Ewan ko, nasa Batangas na yata siya. Batangas, si Kuya Julius. Good morning po sa inyong lahat na naka-join sa ating live streaming. So, that shows we have no more boundaries, no? Kahit saan ka pa, we prepare all the opportunities na kahit saan tayo, pwede tayong makinig ng salita ng Diyos. Of course, pwede kayong makinig kahit sa sino pa man. But of course, when you are used to listen, yung kapamilya mo, kaibigan mo, kakilala mo, na you prepare na sa kanila ka makinig. So, praise God, nakasama namin kayo. At wala man kayo dito, it seems na parang nandyan na rin. Kasi naririnig, nakikita. Ayan. Kaya lang, hindi pa
multi-camera bang tawag doon? Isang view pa lang yung ating camera. Hopefully sa biyaya ng Diyos, magkakaroon tayo ng multi-camera na kahit saan pwede mo siyang i-focus. Ngayon, pwedeng ikot-ikot muna. What is important is yung word, salita ng Diyos na ating nakikita. Bagamat yung iba, meron silang monitor, walang sound, no? Yung ibang naka-duty, buti ba sana kung radyo? Kaya wala tayo sa radio, no? Sa tayo? Live streaming. Okay. So, praise God. We are on our series 13. No? Malinaw na po? Malinaw po yung ating sound. Importante yung sound, malinaw. No? Ito ay ating naintindihan upang sa gayon, malinaw sa atin. No? Thanks kay Kuya Aser na i-set up niya na madalian lang. Okay? So, this will be our series 13. We started 1, 2, 3, and we don't know how long it would take. Now, we are already on our series 13. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, what is given? It should manifest series 13 with the subtitle, Sabi mo sa katabi mo, Now You Know. Now You Know. Alright. Praise God. No? Tama ba yung hawak kong Yes, tama, no? Sabi sa Psalm 16:11, You will teach me the right way to live. Just being with you will bring complete happiness. Being at your right side will make me happy forever. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. You will teach me the right way to live. Patuloy ang pagtuturo sa atin ng ating Panginoon. That is the very reason na ang ibinigay sa atin, sabi natin, we are on our Holy Spirit generation. Yung Holy Spirit ay nasa iyo na. Amen? Inside of you. No? Siya ay nasa iyo na. Bakit kailangan nasa iyo siya? Kasi siya mismo ang magtuturo sa iyo. Kaya nga, sabi dito na, you will teach me the right way to live. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Anong klaseng buhay? Ang klaseng buhay na ipinangako sa atin ng Panginoon ay yung saan? John chapter 10 verse 10. I came so that you might have life and might have it to the fullest. You might have, in other translation, you may have. Ibig sabihin, pwede, pero nasa sayo. Okay. Hindi niya ipipilit. Pwede, you have to allow it. Haayaan mo siya. You might have. That is the kind of life na nakapromise sa atin. And in Ephesians chapter 17, verse 19, this is the prayer of Paul to the Ephesians. Sabi niya, I pray, verse 17, I pray. Verse 18, I pray din. Ano yun? I pray, sabi niya, that He will give you the Spirit. No? That Spirit is already given. Okay? I pray that He will give you the Spirit, and then this Spirit, sabi niya, who will let you know the truth? Who will let you know the truth about God and help you understand them. Yung sabi natin kanina na, you will teach me the right way to live. And then in Ephesians, He will give you the Spirit who will let you know the truth. The Holy Spirit ay nasa iyo na. Sabi mo sa katabi. The Holy Spirit is already inside of you. That is our what we call born again experience. When you believe, sabi natin last Sunday ba yun? Yes, no? I believe, no? When you believe, no? Yung ginawa na ng Diyos, that is actually born again experience. I believe. Sabi natin, no? I pray that He will give you the Spirit who will let you know the truth about God. And He will help you understand them. That's why we need the Holy Spirit. No? Hindi natin maintindihan sa ganang atin. Kailangan natin yung Holy Spirit. Kaya nga anong nangyari? Inuna na
ibinigay na ng Diyos. This Holy Spirit that is already in us so that we will know and understand the truth about God. Say amen. And then ano pa? So that you will know Him better. Okay? And in verse 18, sabi niya, I pray that God will open your minds to see His truth. No? Then, you will know the hope. Then, you will know that the blessings. And then, you will know that God's power. Amen? No. I pray that God will open your minds to see His truth. No? To see His truth. Importante na yung ating kaisipan, ito ay patuloy na bukas sa katuruan na ibinibigay sa ating mula sa salita ng Diyos. Amen. Mahirap po yung sarado ang isipan. Amen? Kailangan maging bukas yung ating isipan, no? Kung paano sabi ng mga meron kasi kaming alumni homecoming, no? Sa kailan ngayon sa 28 April 28. Siyempre, may mga mga tawag nito, mga preparation, no? Sabi niya, nag-uusap na lang sila sa sa mga messenger, ng mga chat, sabi niya. Tapos tinatanong nila ako kung may Facebook ako. Sabi ako wala. Sabi nila, kailangan you have to be updated sa technology. Mahirap yung wala kang alam sa technology. Sabi gano'n, mapag-iiwanan ka. Sabi gano'n. So ibig sabihin yung Facebook parang parang trending na, Trending na when it comes to technology. Sa iba naman, sabi nila, mabuti yan na wala kang Facebook. Sabi niya, hindi ka may stress. Sabi ko, bakit nakaka-stress pala yung yung Facebook? So, iba-iba yung But what is important is, hindi ka nahuli, no? Doon sa what is available. Anyway, sabi ko, iano nyo na lang, ibato nyo na lang sa Facebook ni Rowena Mendoza Antonio. Yun, doon nyo lang iyan. Para sa ating yung stress. Para sa ating yung stress. Hindi rin daw siya nagbabasa. Anyway, pag may time. Okay. So, very important na meron tayong what we call na open-minded. Bukas, ang kaisipan. Lalo na patungkol sa salita ng Diyos. Amen. Hindi yung huwag nating isipin na, ganito na ako sinilang, ganito na rin ako mamamatay. Ito na yung paniniwala ko na sinilang ako, ganito na rin ako mamamatay. No. Let us open our minds, especially when it comes to the Word of God. There is nothing wrong in opening our mind patungkol po sa salita ng Diyos. Say amen. Then, when you open your minds, definitely, you will see the truth. Then also, you will know the hope that He has chosen us to have. You will know that the blessings God has promised His holy people are rich and glorious. Diba sabi natin, when you open up your mind, naalaman natin na meron na palang ginawa ang Diyos para sa atin. Now you know, naalaman mo. Paano mo nalaman? Because you open up your mind. So that truth, hindi mo alam that there is a blessing that God has promised. Paano mo nalaman? When you open up your mind. Nung binukas mo ang iyong kaisipan sa sinasabi, sa tinuturo ng ating Panginoon. And in verse 19, sabi niya, you will know that God's power is very great for us who believe. That is the power of believing. Sabi mo sa katabi mo, I believe. That I believe, sabi natin, that is born-again experience. Because I believe. Because you believe. Iba naman yung mga nanood ng sine, believe. No? Nanood ng sine yon. Ewan ko kung anong pinanood yun. Yung mga nakangiti, nakaka-relate, nanood yun. Yung mga hindi nakangiti, gusto nyong manood. Okay. So, sa atin is
I believe, not I believe, no? I believe. Amen. Okay. So, you will know that God's power is very great for us who believe. Napakahalaga when you believe. Amen? Yes. Oh, now, of course, when you believe, merong kadugtong yon. Oh, ito, nakatrend tayo. Ano yung BTW? By the way, alam nyo, nakatrend kayo. BTW. Sabi natin, yung prayer, ito ang kapamaraanan natin bilang Kristiyano ng pagbibigay sa Diyos ng ating mga concerns and issue sa buhay at iniiwanan na o bahala na ang Diyos. Anyway, siya na ang may control. No? Now, when you use yung sinasabi nating I believe, meaning to say, you are bringing it, all your concerns, all your issues to God. Because you believe. Amen? Now, what we don't know is that is actually a prayer. No. Lahat ng nananalangin magsabi ng Amen. But sometimes, yung iba, they pray, ba't nga ba ako nagpipray? Yung iba, they don't really understand the reason why they pray. Kaya nga kung minsan pag hindi mo naintindihan, parang mahirap para sa'yo na gawin. Kasi hindi mo naintindihan. Pero pag naintindihan mo, it will become automatic to you. Why? Because you understand. Amen? To others, mabigat magbasa ng salita ng Diyos. Kasi hindi pa nila nakita yung importansya, tama no? Importance ng pagbabasa ng salita ng Diyos. But to those who believe, the power ng nagagawa ng pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo na kailangang utusan. Hindi mo na kailangan i-encourage, i-motivate. Because they understand on their own, they study, they read the Word of God. Why? Because they understand the importance. Amen? Kasi hanggat hindi mo nakikita yung kahalagahan nito, walang power to drive you to do something. Why? Because you don't understand. Say amen. No. So, yung prayer ngayon, ito ang kapamaraanan natin bilang Kristiyano, ng pagbibigay sa Diyos ng ating concerns and issues. If you have concerns, issues, problems in life, when you pray, that issues and that concern, anong ginagawa natin? Ito ay ipinagkakatiwala because we believe in God. Ito yung way natin, kapamaraanan natin. Sometimes the problem is, hanggat hindi sa sukdulan, hindi pa natin ipagkakatiwala. Tama? Bakit on the big things lang natin ipinagkakatiwala? Bakit hindi na everyday we entrust our issues, our concerns sa Diyos, we entrust to Him? Bakit hintayin pa natin, we are in a situation na in a big problems, in a big issues, in a big concern, and then tsaka natin i-entrust sa Diyos. Pwede namang at the start, every moment. Amen? Ito ay pagkatiwala natin sa ating Panginoon. What you don't know when you do that, that is actually prayer. You bringing it, your concerns and issues to God. That is prayer. Why you pray? Because you believe God answers prayer. Say amen. Iniiwanan natin, and then, bahala ng Diyos. Anyway, siya na ang may control. When you entrust, pag in-entrust mo, huwag mo nang kunin. Teka muna, parang kaya ko pa. No. When you entrust, meaning to say, you leave it to God. Doon na buo yung salitang, yung bathala. Actually, yung bahala, it is actually bathala. Bahala na si bathala. No? That pertains to God. Bahala na. Ang root word pala nun is bathala na. Siya na lang. Meaning to say, you are giving it, you are putting it to God to be in control. That is actually prayer. Say yes. Now, leaving those burdens sa Kanya at huwag na nating kinukuha ulit sa Kanya. Of course, sa magitan ng pag-aalala.
When you believe, you really believe. When you say, I believe, I believe. Pag naniniwala ka, naniniwala ka. Hindi yung naniniwala ka, baka hindi mangyari. Hindi ka talaga naniniwala. Amen? Ano? Ay, parang walang mangyari. Wala naman nangyari. Hindi I believe yun. Kaya nga it matters na when you say I believe, you really put everything na meron ka that you really believe. Amen. So, kaya nga sabi natin, hindi yung alam na alam mo when you don't believe, when there is pag-aalala. Sabi mo, you believe. Teka muna, baka hindi. You don't really believe. Amen. Sabi sa katabi mo, no worry. Oh. Ang nangyayari, parang kinukuha mo ulit sa kanya. Yung you haven't trusted and then kinukuha mo ulit. Why you worry? Oh, sabi natin, kung magkagayon, walang stress, pagkabalisa sa ating buhay. Amen? Masaya ba kayo na kayo balisa sa buhay nyo? Kaka-stress daw yung balisa. When you are in stress, pagkabalisa na rin yun, ano? When you are in stress, stress, balisa, parang parehas na. Ano ba yung Tagalog ng stress? Sanay kasi tayo sa pag-stress, naintindihan na yan. Pag tinagalog mo, stress na rin yun. Halo-halo. Di ba? So, pag nagkagayon, sabi kung magkagayon, sabi niya, walang stress o pagkabalisa sa ating buhay. Amen. Sabi sa katabi mo, no stress. Huwag kang ma-stress. Ayan na, malapit ng may stress. Dumarating. Naalala ko tuloy si Ma'am Ron. Pinasyalan ko siya ng Kailan nga kita mo na masyal sa school, Ma'am Ron? Friday. Nung Friday. Oy, congratulate you na. OYC principal na yan sa junior high. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah. Ano? Singkamas na lang. Dati. Wala si Kuya King wala si Ate Ayen Jollibee, di ba? Pa-burger ka. Ngayon si Ma'am Ron, hindi daw healthy yun. Sabi ni Ma'am Weng, si Ma'am Ron, lang, pasingkamas ka. Sabi, kawawa naman ako, sabi ni Precious, hindi ako makain ng singkamas, di ba? So, nagkaroon ako ng opportunity na nakausap ko yung yung principal nila. No? Sabi niya, paano na ako, pa-retire, no? Pa-retire na ako. Sabi niya, bakit naman po kayo magre-retire? Sabi niya, nakaka-stress kasi. Iniisip ko na lang. Ibig sabihin, si Ma'am Ron may stress. Si Ma'am Ron, si Ma'am Ron na naman. Sabi niya, iniisip ko. Sabi ba, kay Ma'am Ron pala, hindi pala yung posisyon ng ililipat. Yung stress pala ang ililipat. Hindi. Ba't nakaka-stress ba yung pagtuturo, Ma'am Shea? Hindi naman, Enjoy ba, Ma'am Shea, yung pagtuturo? Oh. Di ba? Pwede namang mabuhay na of course, hindi naman natin merong right term siguro doon mamaya, hindi ko maisip yung na hindi naman sinasabi natin stress-free life, worry-free life, but it's possible. Parang ganon. Mamaya baka maalala ko ano yung right word. Kasi pag merong stress, hindi masaya. Masaya ba ako yung stress? I rejoice because I have a stress. Walang ganon, di ba? Lahat ng may stress, hindi sila masaya. Diba? So, meant to say, when you live sa ganong klaseng buhay, hindi buhay na masaya yun. Tama? So, kaya nga, there is power in I believe. Amen? When you believe, I can do all things through Christ. That is I believe. Amen? Ano yung pininiwalaan mo? It is the Word. Kaya nga, kumusta yung buhay na walang Word? Very stressful. Why? You don't have something to believe for na nasa'yo. Meron. Pwede. Amen? There is power in I believe. Amen. Sabihin mo, I believe. Oh. Kung magkagayon, sabi na, walang stress o pagkabalisa sa ating buhay. Because you entrust it
you leave it all to God. So therefore, enjoy every day of your life. Sabi nga ni Joyce Meyer. Yun ang kanyang yun ang kanyang tagline. Enjoy every day of your life. Tagline niya yun. Tagline ba ang tawag doon? Hashtag whatsoever. Yun ang kanyang enjoy every day of your life. Nabuhay ka pa kung hindi ka nag-enjoy sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, enjoy. Anuman ang mga bagay-bagay na we're trying to handle na wala na sa ating control, rest assured, God can handle it much better kaysa sa atin. God can do better than you. Amen. Huwag mong hintayin na hirap ka na. At the start pa lang, pwede naman Amen? Huwag mong hintayin na punong-puno ka na ng problema, pasan mo na ang daigdig, Lord, eto na. No. Every day of your life. Hayaan natin na ang Diyos ang siya namang pwedeng mag-control sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga sabi natin, stay always connected with God. Amen. Hindi ka lang connect sa Kanya pag matindi ang pangangailangan mo. No. Every day ng ating buhay, you have to stay connected. You work, you stay connected with God. You study, you stay connected with God. Sa bahay ka lang, you stay connected with God. Nagninegosyo ka, you stay connected with God. Ano man ang ginagawa mo, nagtuturo ka, you stay connected with God. Ano man ang ginagampanan mo sa buhay mo, you stay connected with God. Say amen. Because you believe. Kaya nga, when we have faith, that is actually I believe. In His willingness and ability, na ginawa na niya at kaya niya, then meron kang peace of mind. Lahat ng masarap matulog, magsabi ng yes. Yes. Lahat ng hindi makatulog, anong iniisip? Maraming alalahanin, maraming obligasyon, maraming babayaran, ano pa? Maraming inaalala, baka hindi makatapos, hindi matapos. Walang peace of mind yun. Amen. So you can check. Masarap ba akong matulog o hindi ako makatulog? Meron bang gamot sa hindi makatulog? That is temporary. O baka naman hindi makatulog kasi maraming lamok. O kasi mainit, malinsangan. Diba? Ang sarap kaya paghiga mo, paggising mo, umaga na. O yung paghiga mo, iniisip mo pa, parang hindi ka nakatulog. Meron ganun, di ba? Parang paghiga, parang ang tagal mong makatulog. Amen? Yung iba nga, kahit nakaupo, nakakatulog. O kahit nakikinig, nakakatulog. Meron ba dyan? Ang sarap. Yun ang meron talagang peace of mind. Mabitin mo yung kalap mo. Okay. Ibang peace of mind dyan. Di ba? Kaya nga, when we have faith in I believe. When you believe, that is faith. I believe. That is faith. No? In His willingness and ability na ginawa na niya at kaya niya. Kaya nga, yung mga naituro sa atin, ito palang mga ginawa na ng Diyos sa aking buhay. Kaya nga sabi natin, now you know. At yung ginawa na ng Diyos sa buhay mo na yon, you believe na ginawa na niya, na ibinigay na niya. Huwag mo nang hingin yung naibigay na. Naibigay na Kahit anong kulit-kulit mo, naibigay na. Amen. And then, yung gagawin pa niya, that is also I believe. Na merong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Awit siya tayo may gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Yung iba naman, may ginawa na ang Diyos. May ginawa na ang Diyos sa buhay mo. Anong kasunod nun? May gagawin ng Diyos. Mahirap talaga pag hindi ka mga awit. Iyahayag. Ang alam ng iyahayag, Atilan? Ang kanyang kaluwalhatian. Kasi, nagmanifest. Di ba? Pag naihayag,
Nakita, na-experience mo what is given to you. Kaya nga, pag sinabi mong hope, wala pa. Pag nandyan na, it is not anymore hope. Pag yung ino-hope mo, nandyan na, that is glory. Kasi nakita mo yung ino-hope mo. Nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. So everyday, nahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga kani-kanyang buhay. Amen. Then, sabi niya, meron kang peace of mind. That is the power of I believe. Binibigyan kanya ng peace of mind. Amen? May sakit, I believe, pagagalingin to ng ating Panginoon. I believe, palalakasin ako ng ating Panginoon. There is peace of mind. I believe, itong si Paul na to, makakatapos ng pag-aaral. Sabi ni Kuya, Paul, anong grade ka na? Grade 6 na sa pasukan. Papasok ka? Pasok ka, wala. Grade 6 na. Oh. Mabilis ang panahon. O si Precious, anong grade ka na, Jazz? Grade 7. Ngayon, grade na, no? Hindi na, ano ka, elementary o high school? Hindi na ngayon, ano? Grade. Kung minsan nakakalito na kayo na, anong grade ka? Grade 17. Parang walang ganon. Hanggang grade 12 lang. Hanggang grade 10, 11 lang. Walang 17. Kung minsan napapaisip ko grade 9. Ano ba yung nagkukwenta ka? 6. Third year. Parang ganon, di ba? Grade na ngayon, ano? Kung minsan pag high school, parang nalilita. Bakit ako grade? High school na ako, di ba? Pero ngayon, nandun na tayo sa anong tawag natin dyan? K-12. Kaya grade na yan. Pati sa salary, grade na rin yan. Then, meron kang peace of mind kasi you believe. Matatapos yan. Kung meron ka mang ginagawa, mapapatapos mo yan. Say amen. Now, in Matthew chapter 8, verse 5, Jesus went to the city of Capernaum. When he entered the city, an army officer came to him and begged for help. An army officer, ito yung, in other translation na ito yung centurion. No? Ito yung centurion, no? In other translation. Pero kinuha ko yung ERV version, easy to read version, para it's clear, ano? Kasi pag centurion, akala na lang iba yung sinusuot dito sa belt. Centurion pala yun, ano? Hindi centurion, ano? Centurion pala, ano? Okay. So, Jesus went to the city of Capernaum. When he entered the city, an army officer came to him and begged for help. No? An army officer came to him and begged for help. Christian or non-Christian? Hindi. Tama? And begged for help. Tingnan mo. The officer answered, Lord, I am not good enough for you to come into my house. That is verse 8, no? Of course, merong nangyari on the verse 6 and the verse 7, no? Kinuha na lang natin yung highlights, no? Para hindi masyadong mahaba. No? The officer answered, Lord, I am not good enough for you to come into my house. You need only to give the order, and my servant will be healed. No? Yung kanyang servant ng army officer may sakit. And then this army officer lumapit kay Jesus abang dumadaan siya. Lumapit siya sa kanya. Hindi siya lumapit, humihingi para sa kanya. Lumapit siya, humihingi siya para sa iba. Beg for help, hindi para sa kanya. And then, sabi niya, of course, sabi ng Lord, magte-take time siya na punta. But in verse 8, since he's also an army officer, sabi niya, I am not good enough for you to come into my house. You need only to give the order and my servant will be healed. Lord, just give me the word. Just give me the order. And I believe my servant will get healed. Sabi niya. Now in verse 13, then Jesus said to the officer, go home. Your servant will be healed the way you believe he would. Right then, his servant was healed. May nangyari? Meron. Bakit napangyari yung gusto niyang mangyari? Because
naniwala siya. Amen? Sabi niya, ako rin po ay merong sinasakupan. No? Kapag sinabi ko, kanilang ginagawa. Kaya sabihin nyo na lang, papaniwalaan ko, mangyayari. Anong nangyari? Sabi niya, then, your servant will be healed. Sabi niya, the way you believe. The way you believe. Sa kaparaanang paano ka maniniwala. Amen. Yung I believe sa iba ay maaring hindi I believe sa iba. Amen? Bagamat sinasabi mong I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. So, kaya nga ang Diyos, saan siya tumitingin? Sa puso. Amen? Pwede mong sabihin, pero hindi nakasama ang puso. Pero pag sinasabi mo, you believe, galing sa iyong puso, kay bituran ng iyong puso, that is the way you believe. And then, what you believe, mangyayari. Amen. Sabihin mo, I believe. Then, sabi niya, go home. Your servant will be healed the way you believe. He would. Take note, kaya nga na-underline ko, the way you believe. Gumaling siya, not because of the belief of the servant. Kaya siya gumaling kasi yung paniniwala ng centurion, ng army officer. No? Yung way ng paniniwala ng army officer, yun ang nangyari sa kanyang servant. Then ano sabi niya? Right then, his servant was healed. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, in Philippians 4:6-7, don't worry about anything, but pray and ask God for everything you need. Always giving thanks for what you have. Don't worry about anything but pray. And ask God for everything you want. You need. Sabi niya, always giving thanks for what you have. That is faith. When you ask God, believe. Ito ay mangyayari, mapangyayari, mapapasayo. Mayahayag, makikita sa ating mga kani-kanyang buhay. Say amen. Now look at verse 7. And because you belong to Jesus, say amen. I belong to Christ, I am in Christ. And because you belong to Jesus. Sino to? Sabihin mo sa sarili mo, ako yan. I belong. Where you belong? GMA pala yun, You belong to Jesus. Sabi niya, and because you belong to Christ Jesus. Sino yun? Tayo. You belong to Christ. Christ is in you, so therefore you belong to Christ. At dahil ikaw ay na kay Kristo, ano sabi niya? God's peace will stand guard over all your thoughts and the feelings. His peace can do this far better than our human mind. That is the blessing you have because you belong to Christ. Sabi mo sa sarili mo, I belong to Christ. So, mean to say, when you belong, sabi niya, ano sabi? And because you belong to Christ, there is something. When you belong to Christ, there is something in it. Kasi, you belong. Amen. Say, for example, you don't belong on this family. No? So, therefore, what is at stake? You will not enjoy. Why? You don't belong. Amen? Halimbawa, wala ka. Yung bang na-enjoy ng nandito, na-enjoy mo rin dahil wala ka? Hindi. No? Kaya nga, when you belong, no?
Mean to say, all that is at stakes because you belong, ito ay mapapasayo. Why? Because you belong. Yes or no? Yes. Kasi you belong. Amen. Then, God's peace will stand guard over all your thoughts and feelings. Since you belong to Christ, no worry. You have the peace of God. The peace of God in your thoughts and feelings. Ito yung sinasabi natin na, sabi natin, ano yung na-born again? The Spirit. Tama. But the soul remains the same. Ngayon, habang tayo nagpapatuloy, ito ay naayos. Sabi natin last Sunday, yung kasalanan ay hindi, we are not anymore under the curse of sin. Nakalayas na tayo doon, nakawala na tayo doon, lumayas na. Now, in the soul, there is leftover. May natira. Kaya nga, ito ang ating patuloy na inaayos. Habang tayo ay patuloy na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Until such time, sabi natin, you are completely. Kaya nga, from glory to glory, naayos yung ating buhay. Say amen. Oh. God's peace will stand guard over all your thoughts and feelings. His peace can do this far better than our human minds. Now, sa buhay sa mundo, walang garantiya na life will always be easy and smooth sailing na buhay. No such thing. Amen? Ayaw nyo man ng problema, ayaw nyo man ng hardship, dumarating kusa. Amen? Di ba pag nagtatanong tayo, sino dito ang walang problema? Lahat meron problema. Don't expect, naalala ko yung sinabi ni Acting Vice Mayor Socrates, dun sa sunrise service, sabi niya, in this world, sabi niya, in this generation, maraming mga light, Coke light, ano pa yung mga light, Sunmig light, sabi niya. For all we know, sabi niya, walang Christian light, sabi niya. Walang buhay Kristiyano na light lang, No such thing, no? Walang garantiya na sa buhay sa mundo na life na always be easy, always be smooth sailing. No such thing. Sa buhay, meron talagang pinagdaraanan. A matter of paano mo harapin yung pinagdaraanan. Of course, on your own, wala kang magagawa. Kaya nga, ang pangako ng Diyos na ang Holy Spirit ay ibibigay sa atin so that Holy Spirit will be our help, will be our encourager, will be our comforter, will be our teacher. At yung Holy Spirit na yon ay napa sa atin. Bakit ibinigay sa atin upang sa gayon, whatever happens, dadaanan natin sa buhay na ito, we can overcome. Why? Because greater is He that is in us than on this world. Amen? Don't expect easy life. In this world, sabi niya, in this world, meron, sabi niya. But take heart, sabi niya, I have overcome the world. Say amen? Sabi sa katabi mo, no Christian life. Amen. Oh. Not smooth sailing, no? Madalas nga, may mga troubles na dumarating na lang bigla sa panahon na least expected. Amen? Least expected. Kumbaga sa makina, yung maintenance, kung minsan it is a necessary evil. You don't least, hindi mo in-expect na mangyayari. Dumarating. Hindi mo in-expect. Kung minsan, parang hindi ko napaghandaan ito. Parang kapon, dumalaw yung
former president namin sa IIE ng 2018 ngayon, 2017, 2016, President si Engineer Larry Cruz. No? Namasyal siya no? Dito. Tapos, day tour. Ngayon, nasa na sila? No? Underground. Pinasyal niya yung kanyang mga pamangkin, kapatid, magulang. No? Pinasyal niya. Of course, ikot-ikot lang sa city. Tapos, na-delay yung flight. Nakatatlong gate sila ng transfer. Kaya kung minsan may biruan, di ba? Pag nabubulilyaso, nagtatanungan, sino bang may balat sa puwet sa inyo? Parang tingin na nilang malas. Hindi nila in-expect. In fact, they plan na earlier, magang makarating dito, tapos they plan na ikot muna bago mag-lunch. Hindi. Pagbaba na nila, lunch na kagad. Nawala yung konting ikot-ikot. Di ba? So, hindi nila in-expect na magiging ganon. Okay. Pagkatapos, of course, dala kong sasakyan yung green. No? Pagdating din dun sa Mitra, hindi ko rin may start yung green na sasakyan. Least expect. Hindi mo na-expect. So, therefore, sabi ko, total, pupunta kayo ng Bakersfield. Sabi ko, maglakad na lang muna kayo. Tinanong nila kagad, Nay, maglakad daw tayo. Okay ka lang? 76 years old eh. Sabi niya, okay lang ako. Lakad sila. Least expect. Sabi niya, habang naglalakad sila, sino talaga may balat sa inyo? Hindi naman dati, nag-start naman, smooth sailing naman eh. Pagdating sa naglakad sila. Mula doon sa Mitra, pamunta doon sa Bakersfield. Sabi ko. Then, pag ngayon pala, sumakay sila ng tricycle kasi meron daw dumaan na tricycle. So, least expected pa. Expected nila, maglalakad kami, ang layo. Pero ito, may dumaan na tricycle. Amen? So, na-alleviate ng konti yung kanilang trouble. Kasi hindi sila maglalakad. May mga ganon in life. You least expect, yung hindi mo inaasahan. It happened. Meron ba ganon sa buhay nyo? Marami. Hindi mo inaasahan. Hindi mo sukat akalain. Malay ba naman ni tita na madidisgrasya si Gabi. Pero ngayon, sabi niya, kumusta ka na Gabi? Sabi ko, 99.9%. Recovered na. Hindi in-expect, but it happened. Si Precious, hindi rin in-expect na dudukutin yung dito sa mukha niya, tatanggalin. Si Ma'am Weng din, hindi niya in-expect. Things in life, nangyayari. Ano pa yung mga hindi niyo in-expect? Marami. There is no promise, smooth sailing, easy life. No. Kaya nga ibinigay yung Holy Spirit for us to overcome. Amen. Yung mga least expected na dumarating sa buhay natin through the Holy Spirit na naibigay sa atin, then, ito'y ating mapagtatagumpayan. Say amen. So, madalas, may mga trouble na dumarating na lang, bigla, sa panahon na least expected. Kaya nga, we need to stay connected to God. Sa magitan ng ating prayer life, para meron tayong source of strength, galing na sa Kanya at hindi na galing sa ating sariling lakas. Amen. How can you stay connected with God when you don't communicate? Kaya nga, when you stay connected, you communicate. Diba? Kaya nga, praise God. Nakaka-connect tayo through Facebook. Sabi niya, Chingay, nag-email siya, minsan sabi niya, thanks God for FB. Kasi, nakakapakinig, nakaka-fellowship. Malayo man, and yet nakaka-fellowship. That is the beauty. Pwedeng tignan ng maganda, pwedeng tignan ng... Kaya nga, yung what is available, pakinabangan natin sa magandang kapakinabangan. Say amen. Stay connected with God sa magitan ng ating prayer life. Para meron tayong source of strength,
galing na sa Kanya at hindi na sa sariling lakas natin. When you pray, that shows you stay connected to God. Say amen. Basta anumang dumating sa buhay, definitely maasahan natin ang Diyos kasi we are in Christ and He will deliver us not endured because we are in Christ. Amen. Then, of course, this kind of life is a journey of lifelong process. Of course, bagamat you may not feel any different, know that Christ has started working on the inside of you. Kaya nga yung sinasabi natin, when you believe, that is actually born-again experience, parang wala ka mang naramdaman, wala ka mang whatsoever. No? Kaya nga sabi natin, it's not the feeling that counts. Yung awit ni Chris Christian, di ba? It's not the feeling that counts. Kung alin-alin, it is the faith that we have got. Hindi yung feelings. Kasi yung feelings, humuhupa yan, nawawala kung minsan. But the faith, yung pananampalataya na meron tayo, remains the same. Amen. Feeling mo ngayon, masaya ka. Feeling mo ngayon, yung ba, malungkot. Pabago-bago yung feelings natin. Pati yung mukha natin, nagbabago-bago rin. But praise God, the faith that we have in Jesus, hindi nagbabago yung ating pinaniniwalaan. As the Word of God, lahat ng nasusulat, ito ay mangyayari, ito ay matutupad, at yun yung ating pananampalataya, at yun ang ating pinaniniwalaan. That faith, hindi siya magbabago. Amen. Our faith is not based on our feelings. Kasi pag nagkagayon, ano ka? Fluctuating. Halimbawa, parang hindi ko feel magsimba ngayon. That is not your faith. If you depend on your feelings. If you have faith na huwag mong kalimutan ang pagtitipon, that is your faith. Eh, hindi mo feel. Hallelujah. Hindi mo feel. O sa mga merong something response, parang hindi ko feel mag-practice kayo. No. Not based on feelings. It is based on your faith. Amen. Parang hindi ko feel magtrabaho ngayon. No. Kailangan mo magtrabaho. Malang gatas. Ano, ma'am siya? Malang. It's not the feeling that counts. Parang tinatamad akong magmaneho ngayon, sabi ni Kuya Levi. Hindi naman. Dire-diretso. Hindi, kailangan niyang magmaneho. Bakit? Nakikita niya si Ma'am Sia. Nakita ni Ma'am Sia. Nakikita niya si Time pa. Ano pa ang isang paan? Lebron. Growing up. It's not the feeling. If you base everything to feeling, walang mangyayari. Hindi ko naman ibig sabihin na wala na lang kayong feeling. No? Ano na lang kayo? NR. Hindi pala NR. NF, no feelings at all. No. That is the flesh. Diba? Kaya nga, it is the faith that we have got. Amen? Sabi natin, you may not feel any different. Know that Christ has started working on the inside of you. Ang hindi mo alam, God is doing something inside of you. Yung Diyos na nagsimula sa pananampalatayang ibinigay sa iyo, siya rin naman ang magtatapos ng pananampalataya. That's why we live from faith to faith. Amen. You've been called to live a full and exciting life in Christ. I have come that they may have life and have it to the full. In John 10:10. They may have life. Pwede silang magkaroon, pero nasa sayo. Pwede. They may have. Pwede. Ikaw ngayon, i-allow mo na maging pwede sa buhay mo. Say amen. That is the promise na I have come that they may have life
and have it to the full. In John 10:10. Isa pa in Colossians chapter 2, verse 6 and 7 says, and now, sabi niya, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, nangyari? Nangyari? Yes. Anong nangyari? Just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you believe. In-accept mo siya. That is born again experience. That you are born again. Why you are born again? Because you believe. Just as you accepted Christ Jesus as your Lord, then, ano sabi niya? You must continue to follow Him. Amen? Nakaranas ka ng born again experience? Yes. Now, when you experience that, ano sunod? You must continue to follow Him. Hindi lang one time. Of course, when you do it one time, praise God, you're in heaven. Amen. Pero buhay ka pa eh. Continue to follow Him. So that what is given, magmamanifest. Why? Because you continue to follow Him. Amen? You must. Pag sinabi mong must, kinakailangan. Tama? Tama ba yun, English teacher natin? Pag sinabi mong must, kinakailangan. You must continue to follow Him. And then, ano sabi niya? Let your roots grow down into Him. Lumalim yung pagkakilala. Let your roots. Of course, the roots of righteousness is already in us. Diba? Tinanggal na yung roots of sin. Kung wala na yung ugat ng kasalanan, wala na eh. Ano ang pinalit? Katwiran. So that root of righteousness is already in us. At kung yung root of righteousness is already in us, ang kasunod nito, that will be the fruit. Anong nauna? Bunga o ugat? Kaya namunga kasi merong ugat. So if the root of righteousness is already in us, ang kasunod nun, mamumunga ng buhay na matuwid. Because the root of righteousness is already in us. Say amen. Nauna muna yung ugat. Kaya nga yung ugat ng kasalanan, pinagmumulan ng kasalanan, tinanggal muna. Tinanggal talaga. Para hindi mamunga. Di ba kung anong ugat yun ang bunga? Tama? Meron bang iba yung ugat, iba yung bunga? Hindi. Kaya nga, kailangan tanggalin yung kasalanan. Upang sa gayon, hindi ka na mamunga ng kasalanan. Pag meron tinanggal, dapat meron ipapalit. Ano ang pinalit? That is the root of righteousness that is already in us. So therefore, if the root of righteousness is already in us, makakapamuhay tayo ng maayos. Makapamuhay tayo ng tama. Kasi the root of righteousness is already in us. Amen? Malinaw po ba? Lahat po na nakaunawa, magsabi po ng yes. Sabi niya, let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Amen. Ang pinakapundasyon natin si Kristo. Lahat ng ginagawa natin ito, lahat ay para sa kapurihan ng Diyos. Para sa Diyos. Para kay Kristo. Then, sabi niya, your faith will grow strong in the truth you were taught. No? Then, your faith, sabi niya, will grow strong in the truth you were taught. In easy-to-read version, sabi niya, continue to grow stronger in your understanding of it. Continue to grow in your understanding. Kasi the more na naintindihan mo, the more na nagiging malinaw sa'yo. Bakit? Kasi naintindihan mo. You have to grow in your understanding. Dati-rati ganito ang pagkaunawa ko. Ngayon, eto na ang pagkaunawa ko. Meaning to say, you grow in your understanding. Say amen. Kaya nga pag nag-aaral ka nag-umpisa ka sa basic, preparatory, tapos primary. Primary bang tawag doon? Basic, primary. Anong kasunod ng primary? Secondary.
Ano na secondary? Tertiary. Bakit? Paakyat ng paakyat. Di ba hindi ka nananatili sa grade 1? You grow in your understanding. Hindi ka nananatili sa, parang sa math, di ba? Hindi ka nananatili sa mga set, subset. Until such time na pataas ng pataas. You grow in your understanding. Say yes. Now, then your faith will grow strong in the truth. You were taught, continue to grow stronger in your understanding of it. And, sabi niya, you will overflow with thankfulness. Yung makakapagpasalamat lamang, yung merong pangunawa. Amen. Yung walang pangunawa, they cannot even express how thankful they were. But those who grow in understanding, sila yung, kaya nga sabi ni Paul, whatever you have, magpasalamat ka. Anong meron ka, magpasalamat ka. Hindi na sinabing, yung anong wala ka, hanapin mo. kung anong meron ka, magpasalamat ka. Hindi yung kung ano yung wala ka, magreklamo ka. Hindi. Kung ano yung kung meron ka, magpasalamat ka. That is having a thankful. Say amen. Colossians 2:6, sabi niya, sa Tagalog, Filipino Standard Version, kaya't yamang tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, nangyari. Ano sabi niya? Sa Tagalog, patuloy kayong mamuhay ayon sa Kanya. Never ending. Patuloy. No? Kaya nga sabi natin, hanggat may Sunday, meron tayong ganito. Amen. Balang araw, malay natin, balang araw si Paul ang nakatayo dito. Si Precious ang nakatayo dito. Sino pang gustong tumayo dito? Ha? Di ba? Hindi natin alam. Di ba? Di ba dating lilit lang? Para din tayo, malilit lang tayo. Galing tayo sa Sunday school, galing tayo sa until sa time we grow up. No? Hindi namang tawag nito? Hanggat-hangga. Hanggat-hangga ba yun? Palagi-palagi na lang, no? Time will come. You are sitting there. One day, you will be here. Sabi mo sa katabi mo, sana ako yan. ayaw. Sana ako yan. Diba? Amen. No? Parang, yung sinishare ko, yun lang natutunan ko. Yung sinishare ko, yun lang naunawaan ko. And then time will come, kayo naman yung mga natutunan nyo, naalaman nyo, kayo naman ang mag-share. Say yes. Now, sabi niya, verse 7, ayon sa Kanya na nakaugat at nakatayo dahil sa Kanya. Take note nakaugat at nakatayo dahil sa Kanya. Dahil kay Kristo. Kaya tayo nakaugat, kaya tayo nakatayo dahil kay Kristo. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng bagay na meron tayo, ang Diyos ang siyang pinagmulan. Kaya kami trabaho, ang Diyos ang siyang pinagmulan. Kaya ka mayroong pamilya, ang Diyos ang siyang pinagmulan. Kaya ka maraming pera, ang Diyos ang siyang pinagmulan. Kaya nga meron ka tinatangkilik sa lahat ng buhay mo, ang Diyos ang siyang pinagmulan. Kaya may bahay ka, ang Diyos ang siyang pinagmulan. Kaya may asawa ka, ang Diyos ang siyang pinagmulan. Paano kung ayaw ko yung asawa ko? Ang Diyos pa rin ang siyang pinagmulan. Amen. Dinesisyon mo na yan. You pray for it and then ibinigay ng Diyos. Kaya nga everything we have na mga mabubuti, perfect things, yun ay galing sa Diyos. Amen. Hindi yung kaya ako may sakit, ang Diyos ang siyang pinagmulan. Hindi. Mga mabubuti, good and perfect things, yun ang galing sa Diyos. Mabuti ba yung trabaho mo? Yes. Kung mabuti, galing yan sa Diyos. Amen? Mabuti ba yung meron kang bahay? Yes. Para hindi ka na nangungupahan. Yan ay galing sa Diyos. Mabuti ba yung meron kang pera? Siyempre.
yan ay galing sa Diyos. That is our source. Kaya nga sabi natin, siya yung kaya tayo, mamuhay ayon sa Kanya na nakaugat at nakatayo dahil sa Kanya. And finally, sabi niya, matatag sa pananampalataya kung paanong kayo'y tinuruan at nagumapaw sa pasasalamat. Matatag sa pananampalataya kung paanong kayo ay tinuruan. Ito ang nangyayari sa atin. Patuloy na pagtuturo, patuloy na nagkakaroon ng pangunawa sa salita ng Diyos. Ang nakakapagpatibay at nakakapagpalalim sa ating mga ugat ay sa magitan ng panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at hayaan natin yung banal na Espiritu ang siyang manguna sa ating buhay. Paano mo lumalim yung ating root? Basic. 3 basic things na hindi mo kakalimutan gawin sa buhay mo. You do it intentionally. Don't forget to pray. Sabi sa katabi mo, huwag mong kalimutang manalangin. Pangalawa, sabi natin, huwag mong kalimutang magbasa ng salita ng Diyos. Pangatlo, huwag niyong kalimutang na let the Holy Spirit lead you sa buhay na ito. Amen? Kaya? Pwede? Everything you have to do it intentionally. Say amen. Oh. Now, yung pag-attend natin sa church, to correctly learn and understand the Word of God, help us line up our thinking about who we are in Christ. Bakit ka nag-attend with this understanding? Upang sa gayon, sinasabi natin, correctly learn and understand the Word of God. Kasi, pwedeng meron kang matutunan, pero baka hindi yan ang correct. Tama? Di ba kung minsan pag nag-e-exam ka, akala mo tama ka lahat eh. Akala mo lahat ng sagot mo okay eh. Pero may mali. Pero dahil yun ang pangunawa mo, akala mo tama. Pero ang gusto natin yung talagang tama, yung ating matutunan. Correctly learn and understand. Amen. Mamaya, mali yung ating pangunawa. So, what is given, it will not manifest. Bakit? Mali yung ating pagkaunawa. Kundi ang gusto nating mangyari, correct. Tama yung ating natutunan. Tama yung ating naunawaan. Upang sa gayon, what is given, ito ay mag-manifest sa ating buhay. Amen? Sabi natin, pagkatapos ng born-again experience, ang pinaka-importanting gawin ay to renew our minds. So, we can prove, Romans 12, we can prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Kasi, nabago yung ating kaisipan. Yes. That is after I believe. Born-again experience. After I believe. What's next? Yung importanteng sinasabi natin ay to renew our mind. So that we can prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. So, para mangyari ito, sadyain natin gawin na to fill your mind with good, with pure, with wholesome and lovely thoughts. And do such things also. Sadyain natin. That is intentional. Punuin natin yung ating mga kaisipan ng mga bagay na tama, mga bagay na malinis, maganda. Yun ang punuin natin. Though may mga dumadaang masama, tama? Minsan may naisip ka. Kaya nga sabi natin, pagka may naisip, sumagi, in Jesus' name, we try to reject. Pag sinabi nating punuin,
Di ba? Mga bagay na mabuti, mga bagay na maganda, yun ang ilagay natin sa ating isipan. Pag meron kang naisip na hindi maganda, hindi natin ito pinapamalagi sa ating isipan, kundi ito ay ating isinasantabi. Hindi na isinasantabi, hindi natin ito ine-entertain. Say amen. Oh. Now, remember, binigyan tayo ng napakagandang regalo. Ito yung regalo ng kaligtasan. Lahat ng ligtas magsabi ng yes. That salvation is only a gift na tayo lahat ay recipient. Say amen. Now, sabi natin, now you know, and it's our honor and calling to share this gift. Now is the time to be equipped. You're saved. I'm saved. All of us are saved because we believe doon sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Pero hindi nagtatapos doon in our born-again experience. Kundi dahil nalaman natin ito, it is an honor and privilege to have this calling to share yung regalo na tinanggap natin mula sa Diyos. Ito yung biyaya ng kaligtasan. Sabi mo sa katabi mo, now you know. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, salamat po sa aming natutuhan sa umagang ito. At tunay nga po na ikaw ang siyang aming naging tagapagturo. Thank you for the presence of your Holy Spirit na patuloy mo kaming tinuturuan. Thank you, Lord, for the gift of grace that we are saved through grace. And we believe that. And that is our faith. Salamat po, Panginoon. At naniniwala po kami na pinalalim mo yung aming ugat ng pagkakilala po namin sa inyo. At hindi namin kakalimutan, Panginoon, ng lahat ng mabuti, maayos, good and perfect gift. Ito po ay galing sa inyo. Kaya marapat lamang, Panginoon, na ikaw ay aming purihin at pasalamatan. Thank you, Lord, for the people that you brought sa church na to, and even those in the Facebook Live who joined us on this Sunday service to have fellowship, and most importantly, Panginoon, makakuha namin, marinig namin, maintindihan po namin yung salita mo na itinuro sa amin sa umagang ito. Lahat ng papuri, lahat ng pasalamat ay patuloy at maingat namin binabalik sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.